Mapapahamak kayong mga nagpayaman ng inyong pamilya sa pamamagitan ng inyong mga ninakaw. Ngayoy nagsisikap kayong ilayo sa kapahamakan at panganib ang inyong sambahayan. Ang inyong mga pagbabalak ang nagbigay ng kahihiyan sa inyong sambahayan. Winasak ninyo ang maraming bansa, kaya kayo naman ngayon ang wawasakin. Dito makikita natin ang babala ng Diyos laban sa mga taong gumagamit ng pandaraya at kasakiman para lamang sa sariling kapakinabangan. Ang mga taong nag-iipon ng kayamanan sa maling paraan sa pamamagitan ng pang-aapi, panlilinlang at kasamaan, akala nila'y nakalalamang sila sa iba at nakapagtatayo ng matibay na pundasyon para sa kanilang pamilya. Ngunit sa mata ng Diyos, ang ganitong uri ng pamumuhay ay walang saysay. Ang pandaraya ay hindi nagbibigay ng tunay na seguridad, kundi nagdadala ng kapahamakan at kahihiyan. Itinuturo rin ng talatang ito na ang kasalanan ay hindi lamang nakaapekto sa isa, kundi nakaabot hanggang sa kanyang tahanan, pamilya at maging sa buong bayan. Kapag ang isang tao ay namuhay sa kasakiman, hindi lang siya ang nagdurusa, kundi pati ang mga nasa paligid niya. Ang maling gawa ay nagbubunga ng sakit, pagkawasak ng tiwala at pagkakahiwalay sa Diyos. Kaya't sa huli ang taong sakim ay nagiging dahilan ng sariling kapahamakan. Mga kapatid, paalala ito sa atin na ang tunay na yaman at kaligtasan ay hindi nakukuha sa maling paraan. Ang kayamanan ng sanlibutan ay panandalian lamang, ngunit ang pamumuhay sa katuwiran ay may gantimpalang walang hanggan. Mas mainam na mamuhay ng may katapatan at takot sa Diyos, kahit na simple at kaunti ang nasa atin, kaysa magtamo ng labis na kayamanan na galing naman sa kasalanan.